Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo man nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 5. Aba, 5 de Mayo pala ngayon. Binabati natin ng mga, kung may nakikinig ng mga Meksikano dito sa channel natin. Happy 5th of May, 5 de Mayo. Ngayon po nila kanilang sineselebrate yung kanilang independence, Alright, so ngayon papansin nyo medyo makulimlim at medyo may ambon ng kaunti kasi hindi magandang panahon. Kahapon pa po nag-uulan, o nung Sabado pa ng hapon nagsimula ng mag-uulan. Maganda rin naman to, alam nyo kung bakit, dahil ngayon po kasi ay allergy season, yung mga marami po kasi palibasa yung blooming lahat ng ngayon ng mga puno ay napakarami pong pollen, At yan po ang cause ng mga allergies dito. Mostly maraming 90% siguro na merong allergy sa pollen dito, Kaya napakalalakas ng bentahan ng mga allergy medicines pag ganitong spring. At isa na po ako doon sa mga tinatamaan na, despite the fact na ako'y nag-layer up na ng aking ng medication, wala pa rin, malakas talaga. Pero pag umuulan pong ganito, bumabagsak lang po ang pollen, na nadadala, pababa. Hindi napupunta sa hangin. At kung saan dahilan kung bakit na lalanghap natin yung mga pollen na yan. At dahilan din para magkaroon tayo ng allergies. Hindi po allergy ng mga butol-butol to. Allergy po sa mata, lagi ka na napapaluha, sa sipon, lagi kang baradong ilong. Ganun ba? Okay? So at any rate, kanina, nakita ko sa balita na meron na mga bago at latest survey ang Pulse Asia, At hindi kataka-taka pero mukhang nagbababaan sila, Pero yung mga leaders, ganun pa rin, Pero nagbabaan yung kanilang mga percentage points. Pero ganun pa rin ang mga nangunguna ay itong si Bongo, si Tulfo Erwin, si Tito Soto, si Bato de la Rosa, Bong Revilla Jr., Ping Lacson. Yan po yung first 6. Ang second 6 ay si Tulfo Benbitag, Lito Lapid, Abi Binay, Cayetano Pia, Revillame, Villar Camil. At ito po ang mga pumapasok sa bandang huli na malakas ang posibilidad na makapasok din, si Manny Pacquiao at si Bam Aquino. Ito pong si Amy Marcos, ay sunod po doon, at si Salvador nagsasayaw, Then si Marcoleta, Abalos yung huli, So yan po. So, kung papansin nyo, sila pa rin ang mga nangunguna. May mga tumataas, may mga naglalaro sa ilalim. Ang mga numero naglataasan, nagbababa, So, tingnan natin, meron na lang pong isang linggo para malaman natin kung ang batuhan, malaman natin pagkatapos ng batuhan, malalaman na natin kung sino mga panalo, Siguro by this time, kayong lahat ay may mga listahan na, ang listahan ng mga iboboto, Kasi napakarami po ang iboboto ninyo, Simula po sa senador na 12, isang party list, isang congressman, isang governor, isang vice governor, mga bukal, isang mayor, isang vice mayor, at mga konsehal. Napakahaba po. Suko ako sa inyo ay maghanda na kayo po ng listahan. Hindi po listahan ng magnanakaw ang ginagawa nyo, ha? Ang gagawin nyo, listahan po ng
matitinong tao na iboboto sa inyong gobyerno. Ano? Yan po, sinasabi ko pa rin po na ang nakasalalay pa rin ang pagganda ng bayan natin sa tama ninyong pagpili ng mga opisyal ng gobyerno. Ano? So, marami po tayong mga nababalitaan na ang mga tao, talaga naman po nasa survey ay ang gusto ng mga tao ay gumanda ang ating gobyerno. Pero bakit tayo naghahalal pa rin ng mga taong mga opisyal, o hinahalal pa rin natin ang mga taong alam natin na wala namang magagawa, ano? Alam natin na hindi naman karapat-dapat para sa mamuno sa atin, ano? Ganung tayo nga mga kahit mga nandito sa ibang bansa ay naghahangad din ng mga kagandahan sa ating gobyerno sa Pilipinas. Pero actually bumoto na po ako noong isang araw, ano? Okay? Online, kasi overseas online na ho tayo. Okay, hindi kami pinadalhan ngayon ng balota, ng paper ballot. Kung hindi, in-email sa amin ang mga online address, ano? Website kung saan boboto. Okay? Alright, so despite the fact na gusto nating gumanda ang ating gobyerno, ay ang mga Pilipino ay patuloy pa rin pumipili ng mali, ano? So, ano ba ang mga maling ginagawa ng mga Pinoy voters? Ano ang mga maling gawain kung bakit tayo palagi pa rin napipili natin ay mga mali, ano? Okay? So, tingnan natin. Unang-una, pinipili natin ang mga dinastiya, ano? Dynasties, political dynasties. Alam niyo po, ang dynasty at saka public service doesn't go hand in hand, ano? Hindi po maganda at hindi magsasama. Walang magandang pagsasama ang dynasty at saka public service. Alam niyo po, ang mga dynasties, kaya lang po naman naandiyan yung mga yan, ang mga dynasties na yan, para protektahan ang kanilang hangarin, ano? Ang kanilang mga negosyo, ano? Hindi po yung mga yan napunta para magsilbi sa inyo, kung hindi para protektahan ang kanilang mga interest sa negosyo, ano? Right? Yan po. Hindi na, kung yung mga dynasties na yan ay talagang gustong magsilbi, wag na po nating iboto. Magsilbi na lang sila sa kanilang pansariling kapakanan, ano? So, unang-una, dynasties. Padalawa, pinipili natin ng karamihan natin ang mga taong sikat. Ano? Kasi lagi nilang nakikita yan sa TV, yung mga artista, di ba? Tandaan po natin, yung mga artista, kaya nga po tinawag na artista yung mga artista, nag-perform sa entablado. Napakagaling po niyang mga yan magdrama. Ano? So, kung po pwede lang, wag na po kayong pabudol diyan sa mga drama ng mga yan. Yan pong mga artista na yan, ano? Hindi ko po nila lahat, pero sa tandaan ninyo, yung mga artistang yan, ay wala naman talagang alam sa paggawa ng batas. Ano? Katulad yan si Willie Rebillame. Ano ba ang alam niyan? Ano? Mamigay ng jacket. Si Philip Salvador, magdrama. Meron ba yung mga yan na kapasidad na magsilbi ng bayan? Alam ba ng mga yung trabaho ng senador? Katulad yan, sila ba'y marunong magawa ng batas? Ano? Wala po. Sa buong buhay nila, hindi alam ng mga yan kung hindi mamigay ng jacket at magdrama. Yeah, kita nyo naman, kung magsalita si Salvador, ano?
talaga namang sumisigaw pa, tumiiyak pa. Tama na yun. No? Hanggang sa entablado na lang sila, hanggang sa sini na lang, huwag nyo nang iboto. Ano? Hindi po yan maganda. Pag yan po pinili nyo, para na naman kayong pumili na katulad ni Robin Padilla. Okay? Patatlo, ano pang pagkakamali? Ayan po, ang mga endorsement, ini-endorse. Yung mga nag-i-endorse po nga, binabayaran yan, mostly, alright? Ini-endorse ng mga artista, itong si politiko na ganito, yan. Ay, siyempre, tayo, iniidolo natin yung artista na yon, iboboto natin ng ini-endorse nila. Mali po, mali. Alright? So, patatlo, alam nyo ho, yung pang-apat na pala, alam nyo, yung ating napapansin ko sa social media, napapansin po ng mga netizen, ay yung mga maliliit na bagay. Ano yung maliliit na bagay? Yung maliliit na bagay na nangangampanya itong isang kandidato, katulad itong si Kiko Pangilinan, nangangampanya, siyempre, gusto magpapansin, pati paghigop ng sabaw, pagkain sa takip ng kaldero, ay pinupuna, pinupuna. Bakit hindi nila punahin yung o tingnan ng pansin yung mga plataforma ng mga kandidatong yan, pinupuna niya yung maliliit na bagay. Bakit hindi punahin yung confidential funds? Kung sino ba talaga ang nagtatago at gumagastos ng ating confidential funds? Padalawa, yung mga kandidato na makachina na hanggang ngayon ay nandyan sa top ng Senado. Akala ko ba ayaw nyo ng mga taong makachina? Kung ayaw nyo talaga ng taong makachina, bakit naandyan sila Bongo, Bato de la Rosa, yung mga senador na hindi gumalaw during the time ni Duterte, na nanahimik sa pag-aangkin ng China sa ating mga teritoryo, ang ating mga exclusive economic zone. Bakit naandyan pa rin? Busisiin po, nakakalimot kayo na ang karamihan diyan sa mga senador na naandyan ngayon at nangunguna ay mga panahong senador din noong panahon ni Duterte, na nanahimik dahil sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Yung mga senador na nagpabaya, may mga senador din po na nagpabaya at nanahimik during the time ni Duterte sa paglaganap ng Pogo. Sila pa ang anong tawag dito? Sila ang sa batas ng Pogo-Pogo na yan. Hindi sila lumaban, Alam niyo, kung kayo alam niyo mali ang ginagawa ng isang tao at hindi kayo gumalaw, di pinayagan niyo na rin. Pareho na rin po 'yun. So, yan. At isa po sa mga kasabihan, ito po ay lumang kasabihan na sa politika. Ang mga politiko ay dapat napalitan ng madalas tulad ng mga lampin. Sabi nila, ang mga politiko ay dapat pinapalitan ng madalas katulad ng pagpapalit natin ng lampin ng bata. Bakit daw po? Kasi dapat palitan dahil nagiging madumi na, hindi na epektibo, at hindi na kanais-nais paglipas ng panahon. Yan. Hindi na po kanais-nais sa mga politiko na yan, hindi na epektibo. Pag palaging naandi yan, hindi na po na yan nakakaisip ng mga bagong batas. Hindi na po yung mga yan nakakaisip ng mga ikagaganda pa ng lipunan. Kasi, kung gumawa man sila ng maganda before, naubos na po ang isip ng mga yan. Bigyan po natin ng pagkakataon yung mga bago na meron pang fresh minds na nakakaisip ng kung ano-anong magagandang serbisyo sa publiko. Yun po. Okay? So,
ating uling sasariwain kung ano ang mga sinabi ko na, ha. Isa-summarize natin. Una, wag po kayong pumili ng mga nasa political dynasties. Okay? Padalawa, wag kayong pumili ng mga sikat. Ang tingnan nyo yung kanilang kapasidad, integridad. Ano? Patatlo, wag po kayong sumunod sa mga endorsement ng mga artista at ng kung anong mga politiko. Wag po. Ano? Yung mga yan ay tumutulong sa inyo, oo, pero wag nyo pong isipin na tama yung kanilang mga ini-endorso. Meron po tayong sariling pag-iisip para gumawa at pumili ng atin. Ano? Paapat, tingnan nyo ang mga plataforma ng mga bawat sindikato, ng bawat mga kandidato. Ano? Yan, mga plataforma kailangan niyo tingnan, hindi yung mga pagsayaw-sayaw sa entablado at paghigop na sa bawat kung ano-ano man. Ano? Tingnan niyo ang plataforma kung yan magaling, ang magaganda. Ano? Okay, makinig kayo kung may plataforma ba yung mga naandiyan sa taas? Ano ba yung mga plataforma ng mga yan? Ha? Kung ano mga balak ng mga yan gawin? Ano? Hindi yung magsayaw laang sa entablado. Okay? So, malapit na ang eleksyon. Again, dapat meron na kayong listahan ngayon at hindi listahan ng magnanakaw ang inyong gagawin, kundi listahan ng mga matitinong nag-a-apply sa ating gobyerno. Okay? Magandang umaga po at medyo nagsisimula na namang umulan. Sana po ay maging maayos ang inyong pagpili sa susunod na halalan. Bye-bye!